Welcome to Welcome to guys. Today is December 30 and we're about to going to Kasiguran, and this is going to be the second to the last land of this North Loop here in Luzon. So we woke up early. I woke up around 4:30 para maligo na kasi nga at 5 a.m. we're going to travel here from here in Tugigaraw going down to Kasiguran in Aurora. So it's gonna be a long drive. So sabi ni Waze and Google Maps nasa around more than 6 hours yung biyahe. But we anticipate mga baka may mga road closure, may mga traffic. So baka mag 8 hours yung travel time namin. So kasama siguro dyan yung lunch and yung breakfast namin. It's gonna be a scenic long ride. So papakita ko sa inyo yung mga scene along the road. And syempre yung mga arc ng mga province in the madadaanan natin, we will stop by. So sige. So see you guys! Hello everyone! Hello! So, after almost 8 hours of drive, 8 hours lang drive, umalis kami kanina sa Tugigaraw ng mga around 5 a.m. to 5:30 a.m. ish. Dumating kami dito ng mga 1:30, that's so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 8 hours. Pero 8 hours na yon, may kasamang breakfast yun sa McDo and breakfast sa may dinadyawan. So, siguro mga tigi-isang oras din yun. So, roughly around mga 6 hours din yung drive namin dito. And enjoy naman yung yung trip. Ang dami magagandang sceneries dito sa from Tugigaraw going down here to Kasiguran. So, from Tugigaraw, maganda yung daan. In fairness dito sa north, ang ganda ng daan, ang lawak ng daan niya. Unlike sa mga ibang lugar, kamukha sa may ibang side ng Philippines, dito parang 4 lanes yung mga daan, tapos karamihan mga asfalto. May mga lubak-lubak din, pero karamihan naman all good naman yung mga daan nila dito. Tapos pagdating namin ng Isabela, sa may bandang
Aurora Isabela. Don't confuse Aurora Province na Aurora Isabela. Aurora Isabela is parang town doon. Ang foggy. Sa may McDonald's yun, ang foggy. Tapos, ang lamig ng pagbaba namin. That was around 7 a.m. nung nag-breakfast kami doon. Tapos ang lamig ng pagbaba namin. Tapos yun. Tapos hindi ko na-expect pala na nadaan pala kami ng Quirino Province. So yung mga Quirino Province, meron ako mga nakita mga name ng town na first time kong marinig at mabasa. Nakakatawa yung Quirino Province kasi, di ba, ito yung Luzon, ito yung Sierra Madre, dito yung Kasiguran. Tapos, yung Quirino Province, nasa gitna siya ng Sierra Madre. So, nung dinaanan namin yung Quirino Province, nasa gitna kami ng Sierra Madre. Ang ganda lang ng view. Ang linis ng mga river. Yung pala, hindi ko nasabi ito sa mga vlog nung nakaraan, kahapon. Yung Cagayan River, napakalinis. Yun nga, yung kahapon nga, di ba, yung nasa Tagigaraw tayo, yung river doon sa may Calao Cave, pwedeng liguan. Yung mga nadadaanan namin Cagayan River, ang lilinis ng mga ilog nila. Tapos nung dumaan pa kami ng Sierra Madre, I'm not sure kung Cagayan River pa rin yun or mga tributaries na lang. Ang lilinis ng mga river nila. Tapos kasi syempre hindi ka na makakababa agad, di ba? But anyway, so yun. Tapos dumating na kami dito sa aming Airbnb dito. Hindi pala Airbnb. Hindi ko lang kung saan si Neil kasi nag-book nito. So papakita ko sa inyo. But before that, ayan, may kasamang pool to. Papakita ko muna sa inyo yung beach nila. Punta muna natin yung beach ng Kasiguran. Ito na yung beach ng Kasiguran, ng Aurora. Yan. So, brown sand siya. Yan o. And fine naman siya. Fine brown sand naman siya. Yan. Ito siya. So, local community to. Ayan na, may mga bangka. May mga bangka-bangka dito. Tapos may mga bahay-bahay doon. Sa kabila, meron din mga bahay-bahay. Yan, may mga bangka. Tapos dito may resort. Golden Age Beach Resort. So, akala ko nga yung nabook naming resort or villa ay beachfront. Hindi pala. But okay na rin kasi parang ano lang siya. Parang 2 minutes walk. Less, parang 30 seconds walk nga lang paglabas mo ng gate. So, meron ditong resort. Tapos, eto yung pinaka-dagat niya. So, dahil local community siya, yan, may mga ganyan. Yung mga di naman masyado nalilinis. Tapos, may mga dumi-dumi ganyan, pero I think mga naaanod yan eh. So ito siya, yung kanilang dagat, na batang doon tumatakbo. So, hindi ko alam kung gaano kalalim to, pero try natin mag-swimming in a bit. Yan, nakapunta na rin tayo sa Aurora last year, sa Sand and Stars. Di ba Calao pala yun? Pero yung dagat nila mas maganda, mas white. Pero okay na rin to. Diba? Swimmable na rin siya. Similar siya sa sa mga beach ng Batangas, I would say. Yan o. So clear naman yung water. It's just that brown yung sand kaya hindi masyadong makita na yung yung tubig. So ayan ang dagat ng Kasiguran, Aurora. So ito guys, madalas yung mga nababalita nating yung naaano ng bagyo, unang tinatamaan ng bagyo, di ba? Itong Aurora, Kasiguran, Baler, ganyan. Ito palang Kasiguran ay second to the last town ng province of Aurora. And then after nun, nasa Isabela na. Ayan, so ang ganda, di ba? Ang peaceful lang dito kasi wala masyadong tao. Meron lang nagbi-video ako, pero tolerable naman so far. Sana sa gabi wala masyado. So, pwede tayong maglagay dito mamaya ng upuan. Chill-chill lang tayo. Diba? Tapos, basa-basa. Uminom ng beer. Mga ganun. Mamaya ngayon ang gagawin ko. Mga 4 p.m. At kagandahan, walang araw. Ngayon? 3:51 na. Wala ng araw kasi nga ma-cloudy ngayon. So, ang peaceful dito sa lugar na to. Si Neil yung nakabook ng accommodation namin. Sa Facebook lang yata nakita. So, wala pa, yung layo namin sa, from the town ng Kasiguran ay mga mga 20 minutes to 30 minutes away pa. By car yun by car. So, ganun pa kami kalayo. Hindi pa ito yung mismong town. But anyway,
Maganda nga hindi tayo masyadong malapit dun sa town. Although dito naman sa part na to ng Aurora, peaceful na dito. And ito talagang part ng Baler, Di Bacolao, Kasiguran, hanggang sa pinakataas. Peaceful talaga yung mga coastal town nila. Kasi nga walang tumitira masyado, tingin ko lang kasi nga binabagyo. Madalas, ito yung unang tinatamaan ng bagyo. Saka malayo. Diba challenge na yung pagpunta ng Baler? Kung nakita nyo yung mga daan kanina papunta dito, coming from Tuguegarao, Isabela, Quirino, coming here, sobrang malala din. Sobrang limited nga ng transportation dito. So ayan, so mamaya mag-beach ride dito. Ito pala, pakita ko to. Ayan, part yan ng Aurora. So, parang merong peninsula dyan. Makita nyo yan sa mapa. Papakita ko sa mapa sa inyo ito. Ayan o, nakita nyo yan, yung pahabang yan. Ayan yun. Ayan. Kaya hindi masyado malakas yung alon dito kasi this is not actually facing the Pacific Ocean. Binablock nitong itong peninsula na itong mini peninsula na yan. Pero ito, Pacific Ocean na yan pag pinasok niya yan dyan. Pag nilabas niya pala. So, dito, kung alam nyo yung tidal pool, ito yung picture niya ng tidal pool, sa likod niyan yun, sa likod niyan. Pupunta sana tayo doon bukas, kaso lang, according to some locals here, and sa mga kakilala, medyo hindi raw maganda ngayon kasi nga binagyo. Nasira doon ng bagyong 1 ba yun? Basta nasira ng bagyo. So walang mga cottage, walang mga ganyan. Buti sana kung dalawa lang kami nila or alam mo yun, konti lang kami. May mga bata kasi. So balak sana namin, magbabaon kami ng lunch tomorrow. Magluluto kami dito. Tapos punta kami doon. Kasi from here, mga 1 hour lang yung biyahe via car going doon sa tidal pool. Kaso nga lang, baka mas stress lang kami doon dahil wala ngang mga facilities pa ngayon. Siyempre may mga bata kami kasama para sila kakain, mga ganyan, para saan magsi-CR. So we decided na hindi na lang muna pumunta dyan and to go some other places. Baka yung pinakadulong bayan ng Aurora puntahan namin tomorrow. Yun ang plano natin. So ngayon, nakita ko naman sa inyo yung accommodation natin. Kung ano itsura ng villa natin. So, hindi ko na ikakat tong vlog para makita nyo kung gaano kalapit. Hindi ko pinopromote. So, ayan yung shore. So, lalakad lang tayo. So, sige, orasan natin ang paglakad. So, simula dito, sige na, 3:54. Lalakarin natin. Papunta. So, ayan yung Golden 8 Beach Resort. Tapos, ito yung aming way going dun sa aming accommodation. Pakita ko muna sa inyo yung labas. Tapos, gonna show you what's inside. Yun pala guys, habang lalakad tayo, siya, parang dalawang villa siya. Tapos, yung isa, walang tao. So, technically, kami lang yung tao dito ngayon sa villa na to. So, darating daw yung mga iba pang guests sa January 1 na. So, itong buong New Year, dito kami mag-celebrate ng New Year. Tapos, kami lang yung guest. And then, meron lang mga ibang staff na may iwan dito. So, lakarin lang natin. Ayan, ito yung Golden 8. Mas beachfront ito. Para saan to? Para saan yan? Piso Wi-Fi po. Wi-Fi. May piso Wi-Fi sila dito. So, ito na. Ito na yung aming accommodation. This is the Pacific Cove Villa. Ayan, the Pacific Cove Villa. Ayan. So, ilang oras lang? 2 minutes lang. 2 minutes walk, di ba? Nagtanong pa tayo doon ng kung ano yun. So, ito yung parking sa sakyan namin. So, kayang to ng 1, 2, 3, 4, 5. Siguro kaya mga 5 parking. Tapos para may gazebo dito. And then, we have a pool here. Ayan sila, nag-swimming na sila. May pool dito. Hello! Hello! Ayan, meron pool. Tapos may kiddie pool doon. Ilang feet? Ayan, nakita niyo si Luffy, oh. Sobrang babaw lang. Yan. Yan. Kagandahan dito may pool. Yung kabilang villa, walang pool. And then this one, merong common area. Pag tinignan nyo, punta kayo dito sa may side na to, may common area. Tanggalin natin yung ating chinelas.
Hindi ko alam kung may video okay sila, pero may ano yun, merong sound system, oh. Ayan. Di ba? Tignan nyo, ang elegant ng design. Di ba? Kasi ito, design para swimming ka, kahit nabasa ito, leather siya. Then you have tables here, you can use this. And then they have monoblocks, pinaghandaan talaga nila. Ito yung malupit. Meron silang chest freezer for your cold meats, ganyan. It's working, ah. They have ref here na working din. Ayan, may mga handa pa nga, oh. They have stove. Nalibre to, guys, ah. Kasama to sa binayaran. Stove, may mga sink. Tapos meron silang lutuan. Ito niya, pwede dito, oh. Pero mag-ihaw kami bukas. Yan, may uling kami. Ano ba laman ito? Yan, mga shelf. Meron silang ihawan. Lutuan. Dala pa kami ng kettle. Ayan, so yan na yung dito sa common area. Ay, ang ganda, oh. Tapos, dito na yung pool. O, diba? Perfect. Meron pang paano doon, pa waterfalls yung pool. So, pasok naman tayo ngayon. So, sabi ko nga, dalawa yung villa niya. So, this is, I think, villa number 1. Ayan, oh. Dalawang kwarto siya. Tapos, yung pinakadulo office na nila yun, eh. Pero dito kami sa kabilang side. Para medyo may pagkaano siya, American Western style. Naka-glass yung aming door. Ayan, pakita ko sa inyo yung villa namin. Sinalas lang tayo. Ayan, naghugas lang tayo ng paa dito. May hugasan ng paa dito para hindi nyo madala yung buhangin from the beach. Ayan. There, papasok na tayo. Ayan, ito yung other villa. Walang guest dyan ngayon. Kasi ito yung staff area. Pwede magluto dyan siguro. O dyan sila nagluluto. Ito tayo. Ayan, ating villa. Ayan, meron din tayong long table dito na pwedeng magamit. May mga furnitures na very aesthetically pleasing. And look at our door. Color blue. And yung kanilang lock is ganito. Smart lock. Ini-swipe lang daw. Hindi ko alam pa. Yan. Ay, ayaw. Ay, ayaw. Hindi ko alam buksan. Dito na lang ako papasok. Meron kami dito ang entrance pa, eh. Ayan. So, pasok na tayo. So, ito ang aming villa. Yan. Meron kaming living area dito. Ayan, diba? Although yung TV, hindi siya smart TV. Hindi ko siya makonect sa, sa cast or sa YouTube or sa Netflix. Pero okay lang yan kasi at least makapag-enjoy tayo dito sa area. And then, ayan, merong malaking aircon dito sa, dito sa living area. Ayan. Ayan, laki lang living area. Tapos, meron itong countertop. Ayan, mga pagkain namin. Nag-ayos na kami, syempre, bago ako mag-vlog. So, ayan. And then dito, meron ding ref. Ayan, ang laking ng ref nila, oh. Ayan, mga food namin para hanggang January 1. Ayan, mga stock. Namilituan din dito. Pero baka sa labas ko magluto. Lalo na yung itong isda. Para hindi mangamoy. Ayan, magluluto-luto kami mamaya. Ayan. Tapos, dito may toilet. Isa lang ang toilet though for this villa. Ayan, so schedule na lang ang pagligo. And then dito, excuse lang Aina, okay lang ba? Pakita lang natin ng, BitLocker. Ang aming room. Ayan, so, dalawang bunk bed. And I think isang bed can accommodate 2. Pati ba taas? Oo. So, kaya dito ng 2, 4, 6. Parang kaya ng 8, pero 6 ka na. Ewan ko lang kung may limit. Tapos dito kami nilana. 8 packs. Ewan ko lang kung may limit sa tao. Yan. And then, dito sa kabila, nagana mo ba si Ellie? Yan. Ito yung kabilang room. Ano lang siya, parang lang siya, double bed. Tapos dyan sila Angel, sila Neil. Hindi ko na papakita kasi may nagbibihis. So, ayun na. Ayun na ang aming villa. So, mag-swimming na tayo. Or hindi ako mag-swimming, baka mag-stay lang ako dun sa beach. Mag-upo-upo dun. Kasi Luffy, videohan natin.
Hi, Luffy! Hi, Luffy! Ayan o. Nagsimi na ang bata. So, itong villa na to, discuss ko yung cost sa inyo. Upo lang tayo dito. Ito. Ito kagandahan ng villa na to. Ang daming upo, ang daming table, ang daming upuan. Ayan. So, itong villa na to, di ba medyo malayo nga siya? This cost parang 8,500 per night. Itong villa namin ay pinakita kong villa sa inyo. 8,500 per night. Inclusive na dun, syempre, yung amenities, yung pool. I think yung video okay kung meron man yan. Yung mga pagluto, yung stove, yung water, kasama na rin. Kaya yung aming binayaran for the 2 nights na mag-stay kami dito, we'll say ngayon, tomorrow is 31, and then 31 up to January 1. Dito kami mag-New Year. So, we paid 17,000 pesos for 2 nights dito sa villa na to. So, ito yung ito yung siya, yung Facebook niya. Pwede nyo kontakin sila kung nagustuhan nyo to at gusto nyo pumunta rin ng Kasiguran at mas gusto nyo ng medyo chill at medyo relax na atmosphere as compared sa Baler or sa Subic, sa Batangas, whatever. Kung gusto nyo ng medyo malayong long drive. Anyway, this is part of our Northern Loop adventure. And this is gonna be the last accommodation that we have. But tomorrow, on January 1, we'll still go to Baler and other areas pa na madadaanan namin. Okay, so for now, ayun na lang muna. No? Enjoy the video. So, isasama ko kayo as much as I can sa mga pupuntahan namin dito sa Kasiguran. Morning! It's December 31 today. And mamaya ang New Year's Eve na. And for today, nandito pa rin kami sa Pacific Cove here in Kasiguran. And right now, aalis kami. It's currently 9:05. Aalis kami. We're going to the Kasiguran town proper, and then we'll visit some white beach there. And then parang baka punta. Hello! Sorry na putol kanina yung vlog natin, pero papunta tayo ng Kasapsapan Beach ngayon. But before that, dadaan muna tayo dito sa church ng Kasiguran. Nasa Kasiguran town proper na tayo. Akita lang natin itong church na, yung Nuestra Señora de la Ermita. Nakita lang namin siya along the way. At medyo maganda siya kasi mukhang kita yung town ng Kasiguran. Ito siya, oh. Yan, akitin natin. Antayin lang natin sila. Mauna na nga ako. Ayan na siya. Our Lady of Ermita. Very simple lang yung church na, hindi nga siya old church. Pero ang unique feature niya nasa taas siya ng hill. Kaya pag talikod mo, kita yung town. Kita yung town ng Kasiguran. Akit pa tayo dun sa upper portion para mas makita natin yung town. Although hindi na tayo papasok dahil hinihingal ako. Joke lang. Dahil naka-shorts lang ako ngayon. Sakit tayo sa pinakataas. Ayan, kita yung town. Ito tayo. Ito na, konti na lang. Ay, liit ng church lang. Oh, wow. Look at this, oh. Ayan si Luffy, oh.
Say hello! Kita yung town ng Kasiguran. And that is the Sierra Madre Range, part of Sierra Madre. And this is the town. Ang ganda. Meron ako nakitang mga pension house dun sa baba. If you wanna stay there. Hiningal ako ng konti, guys. So, hindi tayo papasok sa loob ng church. Pero ito lang siya, oh. Para mga 100-seater lang ito. Ayan. So guys, lumagpas tayo ng Kasapsapan Beach. Nasa Dilasag na tayo. Ito na yung pinaka last town ng Aurora. Ang susunod na town na nito ay Isabela na ulit. So, nandito tayo sa Canawar Beach. Ayan, ang ganda rin ng beach na to, oh. Tignan nyo, oh. White sand din siya. Tapos, ang sarap liguan, oh. Parang katulad lang din sa Blue Lagoon. Look, oh. Ang ganda. Tapos, ang taas pa ng araw, oh. Kita nyo? Wow, ang ganda, guys. Sarap mag-picture dito. So, itong hinintuan namin, pwede mag-tent dito, 100 pesos daw each tent. Tapos, yung entrance fee ng tao, 20 pesos. Kasama doon yung pag maliligo kayo using the poso. Pwede na, di ba? So, okay na dito kung magawi kayo dito. Pwede kong puntahan to. Almost, oo. Nag-update ako, nahihilo rin ako. Yung 30 naka-code. Papa. Ate Ellie, you want? Ito yung Paano 40. itong dalawa? Pwedeng mix. May cone din to. Pwedeng mix. Pwede lang. Ano naman naaway. Magkano po yung cone? May 10 po, may 20 daw start. Ano sa'yo? 30? Kung na lang na 20. Oh, nandito na tayo ngayon sa Parang Hills. So look at that. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng weather, guys. So itong Parang Hills, so isa to sa mga tourist spot here in ano nga ba to? Yung dulo ng Aurora, Aurora province. And tingnan niyo siya, oh. Parang siyang malaking grassland, oh. Tapos ayan yung dagat na, oh. So yan. Ito yung sasakyan namin sa sasakyan. Si Chili, isa lang dinala namin ngayon. And then meron ditong signage ng Parang Hills. There. Dito kami mag Oh, ang ganda. Tapos i-wipe mo, pagkatapos mong i-wipe ipan mo. Nice, ang ganda, oh. Look at the area, oh. Tapos sino niya yun dun, oh. Pakita ko yun dun, oh. Kuya tayo dito, tapos lalayo tayo dito sa Parang Hills. Gagana. Wow, ayan, oh. Dito ka malapit. Kitang-kita na dito, ang ganda dito, oh. Ang taas lang ng araw, dapat guys mag-sunblock kayo. Pero sulit na siya, ang ganda-ganda niya. Oh, parang maganda nga pumunta doon sa may bahay. Oh. Ayun, oh, nakita niyo ba yung bahay na yun? Siyempre, masyado na maliit. Pero, try natin kung makakapunta tayo dyan mamaya. Oh, ang ganda, oh, wow. Super ganda.
Ay, mag-tiktok kayo? At teka, mag-tiktok daw sila. Halika na. O, dito muna tayo. Ano masasabi mo sa Parang Hills? Maganda. Sulit yung yes na vote ko yes last night. Kaya pong kagabi kasi nagbotohan kami kung aalis pa ngayon or enjoy na lang yung resort namin. Pero nanalo pa rin yung... Actually, hindi na dapat kami aalis. Dalawa na lang kami ni Neil sana ang aalis. Gamitin yung sasakyan ko kasi mas maliit. Tapos, kayo na umaga, biglang sama ka. Biglang sasama na lahat. Parang... Tapos dapat pupunta lang kami dun sa Kasapsapan Beach. Kaso lang lumagpas kami dahil namatay yung GPS. Dahil nawala ng signal. So hindi na siya makita. Lumagpas kami ng mga 16 kilometers. Kasi sobrang ganda ng area. Hindi na namin tinuloy-tuloy na namin. Tapos it turned out, nandun na kami sa may beach kanina. And then ito sobrang lapit na lang. Kaya tinuloy na namin dito. Dito na kami. Ayan, no? Sobrang ganda.